pelikula man o telebisyon, ay expected nang tumatatak ang bawat role na kanyang gampanan. Kaya naman hindi nakapagtataka ang mga parangal at recognition na natanggap niya bilang isang artista. Pero may isang bagay na maaaring hindi nyo in-expect na kayang-kaya rin niyang gawin bukod sa pag-arte. Ang pagsayaw. Mga kada, expect the unexpected sa ating pakikipagkwentuhan ngayong Huwebes kasama si Rez Cortez. Kagulan-gulan naman yung mga moves mo. Good morning! Maraming salamat sa pagdalaw mo sa amin dito sa Kada Umaga. At ikaw pa talaga ang nag-host ng aming first. Sorry nagawang ko kayo ng trabaho. Pero unexpected ako. I mean, dun sa pinapagawa sa akin ngayon. Dahil ang alam ko, nakasuot ako ng parang goons kasi pag-uusapan dapat daw ay yung pagiging anti-hero or kontrabida ko. Pero biglang lumabas na yung pagsasayaw. At yes. matagal ko nang hindi ginagawa yun eh. Yes. Dahil ano na nga, di ba? Senior citizen na tayo Yun ngayon. yung nakakatawa. A lot of people don't know na magaling kang dancer kasi masyado ka nang napako dun sa iyong imahe na kontrabida at action star. But really, that's where you started. Yeah. Sa pagsasayaw. Isang premyadong dancer, si Mr. Cortez. Yun. Na imagine, CCP. Yes. Right? You used to dance in CCP. Yes, but, and okay. I entered into yung mga cultural dancing, mga folk dancing at pati mga ethnic dances. Yun ang specialty ko nung araw dahil member din ako ng UE Dance Troupe. Wow! Kaya pagpunta ko sa CCP, sa folk arts, yung mga performances ko doon na like yung isang dance drama. Yung pag Holy Week, merong Kristo in dance. So ang role ko doon ay kontrabida. Pa rin! Ang role ko doon kasi ay si Judas. So it happened for 15 years. Wow! Palaging pag Holy Week, ang role ko ay Judas. Sabi ko nga, gawin nyo naman akong Jesus Christ. Bakit sa lahat ng larangan, lagi ka nalang kontrabida? Why do you think that is? I don't know. Maybe nakita nila ako na bilang isang tunay na aktor. Yes. At I can do roles na off-beat na pwede ako mag-play ng mga roles na hindi yung usual hindi na likas mabait. Na kailangan mapindot ko yung galit ng audience sa akin by playing character roles and by playing kontrabida roles. Kontrabida roles. Because it really is a piece of what awesome acting. Kasi it's so far from who you really are. You're such a jovial person, napaka-friendly. Yes. So, for you to play kontrabida, somebody people hate, diba? Kailangan matinding actingan talaga. Yun na nga. May At acting chops. Trabaho. Parang, and you know, this is my life now. I've been in the movies for more than... Almost 50 years. Yeah, almost 50 years. Malapit na ako Mag-golden na po kayo. And yun na nga, I'm still here. At yun na nga, nabawasan na yung aking buhok.
na dati naka-afro, pero ngayon, But you still have a wonderful head of hair, Sir Rez. pero ano na lang, nung araw, ang buhok ko, wavy. Oo. Pero ngayon, wavy pa rin, pero waving goodbye. Ay! Yun. Okay po yan, ha? I like that joke. Pero nakakatawa na napunta kayo dito sa landas ng pagiging action star, kontrabida, di ba? Did you think that it would go this direction? Pagkatapos mo mag-umpisa ng dancer dapat ang ang plano tapos nalihis to action and kontrabida roles. Actually, I entered showbiz being a dancer also. Kasi regular dancer ako nung superstar ni Nora Honor. Yes. And yung pero member ako ng isang dance troupe nung araw. Oo. Yung Allegro Dancer. So sila Al Queen, sila Lito Calzado. Wow! Yun ang mga kasabay ko nung araw. At si Tito Alang nagdidirect sa akin. At ginagamit niya ako as a dancer. Lalo na yung nag-viral nga the past months, yung Kasama mo dance si number Loveliness. Yes, ni Si Alma Alma Moreno. Moreno. At pagpasok ko sa yung sa showbiz, I started like yung mga roles ko, mga youth-oriented roles na bata kasi ako noon. Pero I realized na mas tumatagal ang artista na nagpi-play ng mga character roles. Oh, that's true. So idol ko kasi si Eddie Garcia. Oo. And I'm following the path of Eddie Garcia na ang tagal na sa showbiz at pero kontrabida nga siya. Even in Hollywood, yung mga kontrabida mas tumatagal sa industry. That's why I decided to go on that level. On that path. Yes. Oo. Pero ano po, tinanggap nyo talaga ng buong-buo no? Kahit na you were really a dancer by training, nung nag-present sa'yo yung opportunity to work as a kontrabida, you didn't shy away from it. No, kasi napasok ko sa action films. And being a dancer, yung choreography is just like yung yung choreography Yung ng mga action eksena. scenes. Yung Oo. mga fight scenes, it's a choreography. Nakatulong. So I know Oo. how to get my balance at saan ko yung left and right at madali akong naka-adjust dun sa genre na yon. Tama. At during the 70s, 80s, maraming action films. So I work with a lot of films with Rudy Fernandez at sila Bong Revilla and many others. Pero meron din ako mga musical roles. Yung katulad nung Bongga Kaday. Oh yes! Yung- Ani Batumbakal. Ani Batumbakal. At marami pa. Yung mga... Galing. Ang role ko doon, nagsasayaw pa rin. Oo. You're so versatile, sir. Grabe. Kumakanta rin po ba kayo? Not much. Hindi naman ako singer, pero I tried. Dati meron kaming group, ang tawag doon yung Call It Guts. Okay. Kasama ko si Tirso Cruz, si Michael De Mesa, Mark Hill, Ruel Vernal, and nagsushow kami. All over the country, hanggang abroad, nagkakaroon kami ng mga shows. Nako kailangan may sample po. Kung pagka nagpakawala kayo ng ganyan dito, kailangan may sample. Hindi, okay na yung nag-sample na ako kanina ng aking dancing prowess. Kayo pala para may boy group, may boy band pala kayo dati Oo, nila. pero alam mo na, yung Pip. mga old school, Oo. nung araw, mga 70s and 80s. Yes. But, sir, mention na nga natin, mag-golden na po kayo next year. Sa lahat po ng mga pelikulang ginawa ninyo, meron po ba kayo ma-isolate as one of your most favorite na ginawa? Yeah, yung isang classic na ngayon, yung movie na Insyang. It was directed by Lino Broca. Yes. Napakaganda ng mensahe ng movie. At it's one of the classic movie now. At kasama ako dun sa movie na yon. At
isa yun sa favorite ko. Among others, siyempre, meron akong yung katulad ng Sierra Madre. It's a movie with FPJ and Ramon Revilla. And I played parang commander ng mga rebelde na may prinsipyo na para bang nasa gitna ako ng dalawang higante. And ang ganda ng movie na yon, it was directed by Pablo Santiago. At ang ganda ng mga dialogues at it's one of my favorite films. At yung movies ni Mario de los Reyes, yung Bagets at kung ano-ano pa na kontrabida yung role ko, pero although wala na si Mario de los Reyes at actually birthday niya the other day. At isa na rin yun sa mga classic films natin ngayon. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!